Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga grade 11 students. Kumusta kayo at malapit na ang lagumong pagsusulit naman, ikalawa sa unang termino. Ngayon ay tatalakayin natin ang ikalimang leksyon tungkol sa paggamit ng wika ayon sa layunin. Nais ko palang pasalamatan ang apat nating kamag-aral na si Binibining Anagaw, Binibining Olpina, Binibining Dadea at Binibining Galon sa pagpapairam sa akin ng kanilang presentasyon. Diba nakakatuwa ang kanilang disenyo at nakatitiyak ako na ibinigay talaga nila yung kanilang galing at talento sa paggawa dito. Ano po? Ang layunin sa ating talakayan ngayong araw ay nauna natutukoy at naipaliliwanag ang tatlong pangunahing layunin ng wika, nagbibigay impormasyon, nanghihikayat at nagpapahayag ng damdamin. Pati na rin ang iba pang mga layunin tulad ng patic, referential, metalingual at poetic. Nayaan ko pang paggamit ng wika batay sa layunin, konteksto at mga konsiderasyon sa audience. Kakayahan, kasanayan, karanasan, pangangailangan at saloobin sa pamamagitan ng pagsulat o pagsasalita. Panguli ay napahahalagahan ang kahalagahan ng mabisang komunikasyon sa pamamagitan ng tamang pag-aangkop ng wika upang maiparating ng malinaw at may katuturan ang mensahe sa tagapakinig o mababasa. Paggamit ng wika ayon sa layunin. Ang wika ay hindi lamang kasangkapan sa komunikasyon, kundi ito ay isang mabuting instrumento upang maiparating ang iba't ibang layunin ng pagsasalita o pagsusulat. Ang angkop na wika at ekstruktura ay dapat iayon sa intensyon ng nagsasalita, umanulat upang maging epektibo ang mensahe. So, totoo nga naman talaga. Halimbawa, ang wika talaga, ang pinaka-focus ng wika ay, ito ay upang magbigay impormasyon, makipagkomunika sa ibang tao. Sabi dito, dapat daw angkop na wika at estruktura nito. Kasi pagpalagay natin sa isang bata na 5 taong gulang pa lamang, kung gagamitan mo ng mga malalalim na salita sa wikang Pilipino, nakatitiyak ako na hindi ito maunawaan ng bata. Kaya naman, kailangan natin iayon o iangkop ang antas ng wikang ating gagamitin sa audience na makikinig. Sunod ay 3 pangunahing layunin ng wika. Unang layunin, nagbibigay impormasyon o informative. Layunin itong ipabatid o ipaliwanag ang isang paksa, ideya o pangyayari. Halimbawa, ang mga halaman ay gumagawa ng sariling pagkain sa pamamagitan ng prosesong photosynthesis. Ang gamit ng wika ay objektibo, malinaw, tiyak ang datos, walang emosyon na pagkiling. Sinusunod ang ekstrukturang introduksyon, detalyadong paliwanag, buod o konklusyon. Dito, sa pagbibigay impormasyon, dapat ang paglalat ay direkta sa punto. Upang hindi na paligoy-ligoy pa kung saan pa mapupunta ang focus ng inyong tatalakayin. Kaya, dapat matutuhan natin ang ganitong uri ng forma. Sunod ay nanghihikayat o persuasive. Layunin itong kumbinsihin o hikayatin ng tagapakinig upang babasa na tanggapin ang pananaw o kumilos batay sa mungkahi. Halimbawa, panawagan ng iwasan ang paggamit ng plastic. Ang gamit ng wika ay mapanghikayat, may emosyon, gamit ang mga lohikal na argumento at patunay. Sinusunod ang ekstrukturang ito, paglalahad ng problema, pangangatwiran, bagan o hamon. Sa panghikayat guys, ito ay persuasive kung paano mo hikayatin ang iyong kausap o kung sino man. Dahil isang paraan ito, isang layunin ng wika na pangikayat. Sa timing halimbawa ay mayroon kang intensyon na nais parating sa kapwa. Kailangan nyong pumunta sa isang konsyerto o concert ng iyong kaibigan. Siyempre, ang gamitin mong wika, yung panghihikayat. Upang kumbinsihin. Upang makumbinsi at maging masaya ang inyong banding-banding bilang magkakaibigan.
Sunod ay nagpapahayag ng damdamin expressive. Layunin itong ipahayag ang personal na damdamin sa loobin o karanasan. Halimbawa, pagpabahagi ng karanasang nakapagpabago ng pananaw. Ang gamit ng wika ay malikhain, sining, gumagamit ng tayutay, damdamin. Sinusunod ang estrukturang ito simula ng damdamin, detalye ng karanasan, sa inais pabati. Sa pagpapahayag ng damdamin naman, di ba, halimbawa kapag sasabi tayo ng problema sa iba, kalimitang sinasabi natin na pagod na ako, hindi ko na kaya. Yun yung hudyat sa pagsimula ng damdamin. Sunod naman detalye ng karanasan. Sasabihin mo kung ano naranasan mo, kung bakit naging ganito, dahil mabababa ang markang nakuha mo sa klase, o maaring nakaaway ka, o maaring may nagawa ka masama sa iba na nagpapalungkot sa iyo. Sunod ay mensaheng nais pabatid. Ba, sa panghuli ay gusto mo palang alamin kung ano ang maaring opinion o i-advise sa'yo ng iyong kaibigan. Sabihin mo na dyan. Kaya may struktura siyang pinapollow. And sunod ay mga iba pang layunin sa paggamit ng wika. Pagsisimula ng pakikipag-ugnayan, patik, pagsisimula ng pakikipag-ugnayan, ginagamit ang wika bilang panimula ng isang usapan o pakikipag-ugnayan sa kapwa. Halimbawa, kumusta ka na, pinakamamahal kong kaibigan. Sa patik daw po ay ito yung paraan sa pagsisimula ng pakikipag-ugnayan. Pero minsan sa natural na buhay, ang kumusta, minsan utang pala, pero maaring may iba-iba kasi ang tao, ang kanilang panunumula sa pakikipag-usap. Maaring yun nga yung pag-uutang pala ang intensyon ng iyong kaibigan, kaya ka kinamusta. Hindi naman agad-agad dapat na masabi na mangutang pala at masabi ka utang, maaari kong utang. Siyempre, dapat kumustahin. Dapat may pati ka o may patit na susundin ka dapat sa pagsisimulan ng pakikipag-ugnayan. Sunod ay paggamit bilang sanggunian o referensya. Kapag sinabing sanggunian, ito ay reference. O yung pinagbatayan. Ito ay ang paggamit ng wikang nagmula sa aklat. Halimbawa ay dyaryo. Isa ang layunin din ng wika ay paggamit bilang sanggunian. Kasi halimbawa, gusto mong naisipabatid sa iyong minamahal na mag-aaral o kaibigan kung saan ka kumuha ng sanggunian o reference kung suspendido ba ang klase. Siyempre, mapahayag mo ng direkta at mabilis sa pamamagitan ng paggamit ng reference. Paggamit ng wika. Katlo ay pagbibigay kuro-kuro o metalingual. Pagbibigay ng opinyon sa mga bagay-bagay. Kapag metalingual, ito yung nagbibigay ka ng pananaw o nais mong sabihin sa iyong kaibigan o sa ibang tao. Halimbawa ay nagpapahayag ng sarili sa loobin sa isang partikular na bagay. Tandaan na sa metalingual, ito yung pagbibigay kuro-kuro. Kapat ay patalinghaga o poetic, isang masining na paraan sa pagpapahayag about tula tungkol sa pag-ibig. Diba? Patalinghaga maaring iba-ibang forma ng akdang pampanitikan, maaring poetic sa patula, maaring iba pang upang maging marikain talaga, umasining yung paraan ng pagpapahayag. At maaring maipabatid natin yan sa paggamit ng wika. Sunod ang bakit mahalaga ang pag-aangkop ng wika sa layunin ng sasalita o manulat. Bakit nga ba? Kasi kapag ang wika ay hindi akma sa layunin, nagiging malabo, mahina o walang dating ang mensahe. Ang mabisang komunikasyon ay nakasalalay sa kung paano isinasaalang-alang ang layunin, tagapakinig at konteksto ng sitwasyon. Okay, naunawaan ba? Kasi kanina nga binigay ko halimbawa yung pakikipag-usap mo sa isang 5 taong gulang. Kung yung layunin mo ay makipag-usap sa kanya, dapat ang paraan ng paggamit ng wika mo, yung naunawaan ng bata. Sunod ay mga konsiderasyon sa pag-unawa ng audience. Kakayahan, tumutukoy sa antas ng kaalaman, kasanayan, wika, karanasan at interes ng mga audience sa isang partikular na paksa. Mahalaga itong may angkop sa mensahe upang ito ay maging epektibo, malinaw at kapaki-pakinabang sa mga tatanggap.
Kalawa, kasanayan. Tumutukoy sa kakayahang linawin, unawain at tumugon sa mensaheng naririnig o nababasa patay sa kanilang karanasan, antas ng edukasyon at interes. Sa kakayahan, class, sabi ko nga kanina, halimbawa doon sa 5 taong gulang, kung anong kakayahan ba ng iyong audience? Kung nakakaunawa na ba siya ng mga malalalim na salita o hindi pa? Halimbawa, nakipagsalita ka sa isang foreigner na Amerika at nag-umpisa pa lamang mag-aral ng wikang Tagalog o wikang Filipino. Tapos, ginamitan mo na ng mga malalalim na salita ng wikang Filipino. Hindi niya lubos ito maunawaan o naintindihan po. So, naikasana ito. Sabi dito, tumutukoy sa kakayang linangin, unawain, tumugon sa mensaheng narinig mo. Okay, dapat halimbawa sa isang community, sa isang barangay na hindi naman lubos ang kanilang kinalakihan na wika ay Ingles. Siyempre, kapag nagsasalita ka sa kanila, hindi mo gamitin ang wikang Ingles ng direktahan. Kasi hindi naman sila sanay, hindi naman sila lubos na may kasanayan may kasanayan sa pagtatalasta sa wikang Ingles. Sunod ay karanasan. Tumutukoy sa mga dating kaalaman, panahon personal na pinagdaan ng audience, naka-apekto sa kanilang pag-unawa at pagtanggap sa mensahe. Mga sa karanasan, yung audience mo, yung kausap mo, o ay isang matanda. Siyempre, dapat yung wika ay hindi ka dapat mabilis-bilis sa pagsalita. Kasi, hindi maunawaan ng matanda yung sinasabi mo. Ano po? Dahil sa karanasan niya, personal na pinagdadaanan na maaaring makaapekto sa kanilang pag-unawa. Panguli ay Pang-apat ay pangangailangan. Tumutukoy sa mga impormasyong inaasahan o hinahanap ng audience na dapat tugunan ng mensahe upang maging kapaki-pakinabang at pakabuluhan sa kanila. Sa pangangailangan daw, sabi daw dapat ikonsidera rin natin ang pangangailangan ng audience sa tuwing tayo nakikipagtalasta sa kanila. Halimbawa, hindi naman kailangan ng audience na pag-aralan yung ganitong bagay o yung gano'n. Siyempre, hindi naman interesado yung makikinig sa'yo at hindi ka lang yan papansinin. Ano po? Kaya sabi ka, dapat i-consider natin yung audience. Ano ba? Pangailangan nila ay naunawaan na nila yung signaturang matematika. Siyempre, hindi na yan magkikinig sa inyo. Siyempre, nakikinig yan sa kung anong bagay ay mas interesado sa kanila. Sunod ay sa loob. Tumutukoy sa damdaming opinyon at paniniwalang audience hinggil sa paksa na maaaring makaapekto sa kanilang pagtanggap sa mensahe. Yan, sa loobin, di ba? Karanasang nangyayari ito kapag nagsasalita ang politiko o sino ang politiko o nagsasalita ang isang tao na hindi tugma ang kanyang saloobin sa kanyang audience. Ano po, parang nangyayari ito sa mga debate, sa iba, o sa klase rin nangyayari ito kasi minsan tinatalastas ng nagsasalita o yung speaker, hindi nag-agree yung kalahatan. Kaya dapat i-consider natin kung anong saloobin nila. Kung alamin natin kung saan ba sila mas kamay, kung saan ba sila mas magiging interesado sa inyo. At yan, nagtatamas po ang ating aralin sa unang termino sa ika-5 leksyon na tungkol sa paggamit ng wika ayon sa layunin. Maraming salamat po at paalam.